Naisip nyo rin ba kung bakit karamihan sa mga tao na nag-strive pasukin ang mundo ng sales ay hindi naging successful? Milyong-milyong tao ang nasa sales. Almost 100% ng ginagalaw natin dito sa mundo ay punong-puno ng sales o pagbebenta. Mula sa iinumin mong kape paggising mo hanggang sa tutulugan mong kama sa pagtulog mo, nandyan yan dahil sa pagbebenta. At kahit na sa araw-araw na buhay na natin nangyayari ang sales o pagbebenta, halos 20% lang ng populasyon natin dito sa mundo ang talagang marunong sa sales based on TBG research from US. There are only 3% of salespeople ang naging successful. Bakit? It's because karamihan ng tao ay hindi marunong makipag-communicate at konti sa mga tao ang marunong magbenta at halos walang marunong mag-close ng deals. Kung ikaw isa kang business owner, salesperson o gusto mong pumasok dito sa mundo ng sales, it will be your biggest responsibility and obligation to learn kung paano mag-close ng deals at magbenta. Karamihan ng tao hindi naiintindihan to. Mas pinipili nila maging magaling sa isang bagay, gaya ng pagiging magaling nila sa prospecting, sa cold calling, boost ng effort sa presentation, sa online demos, but without closing deals, nothing will happen. Yes, ang galing mo sa lahat ng bagay. Nadali mo yung presentation sa client. But guess what? A good presentation won't get you to the bank, bro. Closing deals are the only thing that gets you to the bank. Ngayon, bago ko ibigay sa inyo ang mga bagay na makakapag-improve ng game nyo pagdating sa sales, I wanna discuss first the untold truths pagdating sa sales. Para sa mga tao na bago pa lang sa sales o mga tao na gusto at binabalak pumasok sa sales, sigurado ka ba talaga na papasok sa mundo na walang ibang mangyayari sa'yo kundi ang makipagdigmaan? Sige ito, let me tell you the things na may experience mo kapag pumasok ka sa mundo ng sales. Baka kasi iniisip mo pag pinasok mo to sobrang daming pera agad ang dadating sa'yo. Baka iniisip nyo na madali at pabonjing-bonjing lang kami dito. Pakuya-kuya at nag-aantay na lang ng perang paparating sa mga bank account namin. Kaya ngayon pa lang, kung ganyan na ang pagtingin mo sa laro ng pagbebenta, ako na mismo magsasabi sa'yo, napaka-komplikado ng mundo na to. At ngayon, kung wala kang determinasyon at lakas ng loob, I would suggest that you back off. This thing ain't for you at hindi to para sa'yo. Pero if you're down for it, gusto kong iset sa'yo yung tamang expectation about sales. Number 1, sales is 10 times harder than you think. Napakahirap ng sales kumpara sa inaakala mo. Emotionally, mentally, and physically. So, be ready sa napakadaming challenges na pwede mong pagdaanan throughout the process. Tip number 2. It takes time to make money in sales. Sa sales, pwede kang abutin ng taon o ilang taon pa bago mo anihin lahat ng pinaghirapan mo. Makikita mo yung mga businesses na nagbo-boom ngayon na ang taas-taas ng sales. But if you would look into their history, dumaan pala sila sa butas ng karayom sa mahabang panahon bago nila na-achieve lahat ng meron sila ngayon. So sa una pa lang, be prepared for a long game. This ain't any easy money scheme na mabilis lang ang pera, hindi. Number 3, you're going to have a lot of sleepless nights. Ihanda mo na yung eye bags mo at tangkapin mo when you start doing sales. Magsusunog ka ng maraming oras para matuto, to learn and to do the work, and especially to think about your customers, kung bibili ba sila bukas o hindi, kung tataas ba yung sales mo o kung bababa. Sino kaya dapat kong tawagan para matuto at makabenta? Paano yung bills ko ngayong buwan? Mare-reach ko kaya yung sales target ko next month? Those thoughts would be running on your mind every single day. Ako na nagsasabi sa'yo. Last but not the least, the scariest part para sa mga mahihina ang loob. Your friends and family would be asking you how much money you made. Tatanungin ka ng mga taong malapit sa'yo kung nakakamagkano ka na. Tatanungin ka at mahihirapan ka kung wala ka pang masabing resulta sa una. Malamang sa malamang, meron sa mga yan ang ipipressure ka about sa ginagawa mo. Kesyo, sabi ko na sa'yo, dapat di mo na yan ginawa. Dapat nagtrabaho ka na lang. Wala ka naman kasing mararating dyan. Diba? Wala kang mapapala sa'yo dyan. And you know what's worse? They would even compare you sa mga kakilala nila and they would discourage you all throughout the process. Negativity will be all over you. So, dapat ready ka to deal with it at hindi ka magpapa-apekto sa kahit ano sasabihin ng ibang tao. Kailangan malagpasan mo lahat ng yan
para maging magaling ka dito sa sales at para maging matagumpay ka sa negosyo mo o sa kung anumang sales industry ang papasukin mo. At dahil meron ka na ng tamang expectations na yan about sales, it's time para ituro ko sa iyo ang mga sales tip na ginamit ko para marating ko ang level of money na meron ako ngayon. This is a cheat code you could use para mapadali ang sales game mo. So, simulan natin sa sales tip number 1. Number 1 ko, find the right mentors to duplicate. So, pag nagsisimula ka ng sales, napaka-importante na meron kang tao na nilulook up. Someone na na-achieve na lahat ng bagay na gusto mo, na na-achieve at master na ang mundo ng sales. Maghanap ka ng mentor at tao na pwede mong imitate to the point na papanoorin mo lahat ng videos niya, lahat ng interviews niya, and even their autobiography. Makakakuha ng mga golden nuggets nila na ginamit nila sa buhay para ma-achieve yung success na meron sila when it comes to sales. Another thing, pagpipili kayo ng mentor, make sure na yung tao na yun ay nag-excel sa industry of sales na pinasok nyo. Whether it would be in business, find someone who's good in selling their business. Whether it would be on insurance or real estate or even e-commerce, hanapin mo yung eksaktong tao na fit. Yung fit sa industriya mo and stick with them. Huwag kang magpatalon-talon ng industriya na pagkukuhanan ng taong iduduplicate mo. Bakit? Kasi nga, kailangan mo maging master of sales. Lahat ng industry may iba-ibang game when it comes to sales. So you better stick to the person na well-known sa industry mo. If you have a chance na makalapit sa tao na yon at maturuan ka niya personally, huwag ka na mag-isip and grab the opportunity and do things under his wings. Kahit ako, gagawin ko talaga yon. Sa ganitong paraan, mas matututo ka at first hand, galing mismo dun sa tao na gusto mong i-duplicate. When I started this journey, alam nyo, ginagrab ko lahat ng chance na makasama sa mga taong gusto kong pakinggan at sa mga taong gusto kong matuto. It doesn't matter kung kailangan ko magbayad para maturuan nila. Para sa akin kasi, kung yung matututunan ko sa kanila ay mapapadali at mapapabilis yung progress ko pagdating sa sales or in any skill set, mas malaki yung babalik sa akin kasi dun sa halaga ng binayad ko sa kanila. So, learn from the people who have done it better and far more than you. Sa ganitong paraan, may iwasan mo yung mga dapat hindi mo na ginawa. May iwasan mo mag-aksaya ng oras at pagod. At magagawa mo ng tama yung mga bagay na dapat ginagawa mo. So save your time and effort from trying to figure out things on your own. Get the best guidance you can have and go all into the process. So going to tip number 2, create your identity as a salesperson. Para maging isang magaling sa sales, kailangan mong i-build yung identity mo as a salesperson. Kailangan i-practice mo at i-engrave mo sa pagkataong mga good qualities ng pagiging isang magaling na salesman. Once na mayroon ka na ng mga qualities ng pagiging isang salesperson, mas dadali ang isang proseso dahil sa ganitong paraan, tinatanggap na ng sistema mo Tatanggapin na ng sistema mo na magaling ka. So ano nga ba mga qualities ng isang magaling na salesperson? Dapat meron ka sa identity mo. Una, dapat meron kang audacity. Without audacity, hindi ka makakapag-prospect ng tao. Hindi ka makakausap ng tao na pwede mong bentahan. Hindi ka makakapag-market. At higit sa lahat, without audacity, matatakot ka na baka sa bawat kilos mo ay mare-reject ka. When you have audacity, para kang may kalye sa rejections. Hindi na nagmamatter sa'yo kung ma-reject ka o hindi. Ang mahalaga lang sa'yo ay mabentahan mo yung prospect mo. Quick story lang to. Nagsimula ako magbenta ng chips sa lahat ng FB friends ko. Naalala ko yung mga panahon where I DM almost 200 people sa Facebook and only 3 people replied. So I was rejected by 197 friends on Facebook, pero still, hinayaan ko yun at masaya na ako dahil may 3 bumili. So after nun, doon ko na na-realize na para sa sales at negosyo talaga ako. Wala akong pakialam masyado sa mga nararamdaman ko. Kundi may pakialam ako sa kung may na-achieve ba ako o wala. Next quality is repetition. Huwag kang magsawang magpaulit-ulit ng mga bagay na ginagawa mo about sales. You know, in sales, the more you do things, the more you get better, and the more sales pitch you do, mas malaki ang chance na makabenta ka. Then followed up ng discipline. As a salesperson, dapat may disiplina ka at hindi ka pwedeng tamarin. This is a very boring game. Everyday gagawin mo lang ng paulit-ulit yung mga bagay na usual mo nang ginagawa. Araw-araw mo nang ginagawa and gagawin mo ulit, and that's fucking boring.
Diba? Especially pag nagpa-follow up ka ng sales. Dahil hindi lahat ng deals ay nako-close. Sa isang upuan lang, minsan naabuti ng 3 hanggang 7 beses na follow-up bago mo ma-close ang isang deal. So you gotta be disciplined and do what you have to do. Okay, next. Ang isa sa pinakamahalaga at kailangan mong quality is, ano pa ba? Hindi confidence. Dapat may kumpiyansa ka na bentahan lahat ng tao na magbe-benefit ng service mo or ng product mo. Doesn't matter kung anong background nila, basta humihinga yan at tingin mo kailangan nila ibebenta mo, go for it. Maaaring hindi sila bumili, pero paano kung bumili sila? Diba? At ano naman kung hindi sila bumili? At least napag-practicean mo sila at ikaw pa rin na magbe-benefit for trying. And also, you have to be proud. Be proud na meron kang produkto o serbisyong binibenta. Huwag na may kakahiya yan. Hindi lahat ng tao may kakayahan na sumugal sa mga bagay na walang kasiguraduhan. At sa mundo ng sales at pagnenegosyo, walang kasiguraduhan yan. Kaya maging proud ka sa ginagawa mo dahil wala ka naman tinatapakang tao. At iset mo sa utak mo na kaya mo ginagawa yan dahil sa purpose na makatulong ka pa sa ibang tao. And now, kung meron ka na ng lahat ng qualities na yan, it means you now have an idea of being a salesman. A good salesman. That's what I'm talking about. So moving on to sales tip number 3, have a partner. Have a partner. Sumama ka o magsama ka ng kaibigan mo na pwede kang sabayan na aralin lahat ng bagay patungkol sa sales. Mag-roleplay kayo ng sales pitch or script. Magbatuhan kayo ng objections and rejections. This way, mas mabilis kayong masasanay na i-handle yung objection ng customer nyo. This is a way to master your product and to master whatever situations that may come. Promise, maniwala kayo sa akin. Kasi kailangan nyo mag-prepare para sa totoong buhay. So, mag-practice kayo. Sales tip number 4, empathize on people. Tandaan nyo na sa sales, hindi mahalaga kung gaano karami ang alam nyo sa product na binibenta nyo kung hindi naman makikinig sa inyo ang customer nyo. Kung i-approach mo si prospect in a transactional way, na ibobombard mo agad siya ng mga technical informations, tingin mo ba magkaka-interest agad siya sa product mo? Hell no. Kasi baka nga, hindi nga pa naiintindihan yung sinasabi mo eh. Now, let me tell you this. People don't care how much you know until they know how much you care. Magkaroon ka ng care sa well-being ng customer mo, itanong mo kung kamusta siya, ano ba ang needs niya, paano mo siya matutulungan, at ano ba ang mga pain points nila para malaman mo kung paano mo ipapasok yung offer mo. Then after mo marinig lahat ng pain points and struggles ng clients that needs of a solution, kung tingin mong makakatulong na ang product or service mo, try to offer it to them with care. Ipaintindi mo sa kanila na may pakialam ka at handa kang tumulong sa kung ano man ang kailangan nila. And make sure na ibibigay mo yung result na kailangan nila. Kung hindi naman fit yung product mo or service mo sa kanila, be honest with them. Maging honest ka. This way, mabibuild mo yung trust ng isang customer. Ang makakapag-build ka pa ng relationship kasama sila. Diba? Kung may alam ka naman na ibang services na makakatulong sa kanila, go ahead and refer them. This way, makakapag-build ka ng reputation and people would feel na hindi mo ginagawa ang sales para lang sa pera, kundi para makapagpabago ng buhay ng ibang tao. At kapag nakapagbigay ka ng solusyon sa mga problema nila, lagi ko ang sinasabi, magbabago lang ang buhay mo kapag nakapagpabago ka na din ang buhay ng ibang tao. Lastly, sales tip number 5, referral source. Madalas na ina-underestimate ng mga tao ang referral source. People would think na mas mainam na bumomba na lang ako sa marketing, but no. Referral source is just as important. Kung may papakita mo sa buyers mo that you actually care for them and you have a good quality product, may after-sales care ka sa kanila, at na-build mo yung trust, ay guarantee, i-recommend niya yung product mo sa lahat ng kakilala niya. Kasama yan sa customer journey. Alam mo yun, hindi na ikaw yung kailangan na magbenta dun sa mga kakilala niya. Siya na mismo ang gagawa ng sales talk para sa'yo. Madalas nangyayari sa akin yan. When I was starting in business, ginagawa ko din yan. Nagbe-build ako ng relationship with people kasi alam ko na pagdating ng panahon, bumili man siya no hindi, they will still recommend me or my business sa mga kakilala nila. Then doon na nagsisimula yung domino effect. Na kapag maayos ang relationship mo with clients, sila na mismo ang magpapakalat ng business mo. Promise. And so on and so forth. Pasa-pasa na yan. That's how I use the referral source. And I'm telling you guys, this
really a huge part of your success. Because in business, network is everything. So be kind to everyone. Hindi natin alam, baka yung kausap mo ngayon, yun yung taong makakapagdala sa'yo sa posisyon na kailangan mo o pangarap mo. Baka yung tao pala na yan ay yung lucky one na magbibigay sa'yo ng network na kailangan mo. We never know, so always be nice to people around you and build a strong sense of responsibility. Libre lang naman yan. It only takes guts. Remember that great salespeople are relationship builders. Relasyon ang binubuo namin at hindi lang goma-gomang pera, hindi lang tabi-tabing kotse o matataas na palapag ng mga bahay. Hindi. Great salespeople are relationship builders who provides value and help their customers win. Ipanalo mo ang negosyo mo kasama ang mga taong gusto kang samaang manalo. Tapos haluan mo ng positive attitude and you will achieve the heights of sales success. Ito yung lahat ng mga pinaka-importanting sales tips na natututunan ko all throughout my journey. Habang ginagawa ko ang negosyo ko na nakatulong ng husto para pataasin ang level of money ko. So ito yun. Like I said, this is a hard process. Pero since alam mo na lahat ng diskarte ko pagdating sa pagbebenta, I guarantee you that this will serve you as your cheat code para gumaling sa sales. Sigurado ako makakatulong to. Review mo lang yung video na to kung may mga na-miss ka or masyado mabilis magsalita. Review mo lang. But yeah, this is it. Sana makatulong ang video na to. Hit subscribe and follow. Go on and keep that sales burning and keep that sales up. Get the bread, young kings.